Santísima. sin pecado concebida. Mapayapa at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong mga anak at mga kinapal ng Diyos dito sa lupa. Pasumandali akong narito sa batang ito upang ang mga bagay na aking bibigkain sa araw na ito ay malimi ninyo, mapag-aralan ninyo, maukit sa bawat puso ninyo bilang tao at bilang anak ng Diyos. Tunay na nakatanaw ang Diyos sa inyong mga tao dito sa mundo. Nakikita ng Diyos kung gaano kalupit ang mga tao sa kanyang kapwa-tao. Kung kitlin ninyo ang buhay, lalo tigit sa lahat ang buhay, nasa sinapupunan ng kababaihan. Salud pa lang ay dinudurog na ninyo, dinudurog na ng ina ang kanyang magiging anak. At ayaw niya na itong iluwal na buhay sa mundong ito. Ito ang pinakakarumaldumal na kasalanan na ginagawa ng isang taong nabubuhay sa daigdig. At ang lahat ng ito ay may kaukulang kabayaran pagdating ng panahon ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga taong gumagawa ng mga ito. Tunay na walang kaligtasan ang mga gumagawa ng bagay na ito. At mabubuli dito sa apoy ng impyerno pagdating ng takdang panahon. Itong mga wiwikain ko sa oras na ito, higit sa lahat kayong mga tinatakan ng Santísima Trinidad. Kung wala magpapahayag sa inyo ng mga ganitong klaseng pag-uulat, pagpapahayag, paglalahad, sino pa ang susundin ninyo? Ang inyong mga sarili ba? Ang inyong mga kanya-kanyang mga pananaw sa mundong ito? Kaya't pinadadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa kalangitan upang gabayan ang bawat isang taong nabubuhay sa daigdig na ito. Mahigit 3 dekada ko nang ginagamit ang batang ito. Mula sa kanyang pagkasilang bilang sanggol, namatay siya, muli ko siyang binuhay. Dahil nais kong siyang gamitin ko sa huling panahon na ito. Subalit hindi ninyo binibigyan ng halaga. Hindi ninyo binibigyan ng kaukulang pansin. Ipinakikita ko na sa inyong mga mata. Ipinadadama ko na sa inyong mga puso ang katotohanan. Subalit kayo ay nananatiling matigas pa sa bato ang inyong mga puso't damdamin. Sapagkat ang umiiral sa inyo? Kataasan, mga pansarili ninyong mga layunin at adhikain sa mundong ito ang inyong inuuna. Hindi ang kalooban, kagustuhan, at nais ng Diyos na dapat ninyong sundin at dapat ninyong isagawa sa inyong mga buhay. Katotohanan na ang Diyos ay hindi tumitingin
kung ano ang nasa labas ninyong anyo. Subalit, ang tinitignan ng Diyos, itong pansinin ninyo, ang inyong mga puso na sumusunod sa kanyang kalooban. Naintindihan niyo bang ibig kong sabihin? Opo. Ang Diyos ay tumitingin sa mga tao sa kani-kanilang mga puso na sumusunod sa kalooban niya. Yan ang inyong tatandaan. Iba yung sinasabing hindi naman tinitignan ng Diyos ang aking anyo. Mas importante ang puso. Puso na sumusunod sa kanyang kalooban. Yun ang nais ng Diyos na sundin ninyo. Sapagkat dahibla na lang ang natitirang palugit sa inyo ng Diyos. Nakabanta ang mga digmaan sa bawat parte ng inyong daigdig sa mga panahon na ito. Mga kaguluhan, kabi-kabila, pagpapatayan, pagkikitili ng buhay ng mga Kristiyanong Katoliko at iba-ibang reliyon ay pinapatay na walang kadahilanan. Merong isang nagsasalita na isang mamamahayag ng isang pananampalataya. Habang siya'y nagpapahayag, siya'y bumulagta. Bakit? Binaril siya sa ulo. Balitaan niyo ba yan? Isang pari ang sinaksak habang siya ay nagmimisa. At marami pang iba na paglalapastangan at pagkitil ng buhay ng kapwa niya tao. Yan ba'y kalooban ng Diyos? Hindi. Yan ay kalooban ni Satanas. Kaya sa mundong ito, huwag ninyong naisin mahalin ang mundong ito. Bakit? Sapagkat ang mundong ito ay pilit na ginagawang trono ni Satanas. Kaya nakikita ninyo ang ganito't uri ng klase ng kasamaan. Subalit huwag kayong mag-alala. Sa kabila ng lahat ng mga itong nagaganap sa daigdig ninyo, ay pinadadala niya ang kanyang mga lingkod, katulad ng ginagawa ko ngayon. Upang kayo'y gabayan, patnubayan, pagkalooban ng mahahalagang biyaya na makatutulong sa inyo upang kayo ay makatanggap ng kaligtasang pisikal at espiritual. Alam ko meron kayong mga katanungan sa inyong mga kaisipan. Sambitin ninyo para marinig ng iba ninyong mga kapatid. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Abi Maripos po. Simpikado konsibida. Yung napapahayag po niya, isang propeta doon sa bansa ng Amerika po. Yung pastor na yun, totoo ba siya? Bakit hindi ninyo pansinin ang mga kataga at salita na kanyang winiwika? Hindi ba't makikita ninyo ang tunay na kulay ng isang tao ay sa mga bunga? Ano yung bunga? Yung mga salitang winiwika niya. Kung nakikita ninyo at naririnig ninyo ang mga salitang binubuka ng kanyang bibig, ay walang katotohanan. Sa tingin niyo ba, siya'y sumasa Diyos? Hindi po. Anong sabi sa banal na kasulatan? Sa huling panahon maglalabasan ang mga bulaang propeta. Subalit, sa mga bulaang propetang ito, makikita niyo sila at makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At kung yung mga bungang yan ay mapait, mapakla, hindi yan galing sa Diyos.
Hindi yan galing sa Santisima Trinidad na aking ina at ama. Ang inyong Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao upang ipakita, ipakilala, ipadama sa tao na iniibig kayo ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ikalawang persona. Subalit sa kabila ng lahat ng ginawa ng inyong Panginoong Hesukristo, sa pagsasakripisyo niya mismo ng kanyang buhay, ano ang naging kapalit? Ano? Dinurog ninyo ang kanyang katawan. Nilapastangan niyo ang kanyang pagkatao. At higit sa lahat, ang ipako niyo siya sa krus. Ang pagpapako sa krus nung unang panahon ay parusa sa mga taong sukab sa kasalanan o mga kriminal noong mga panahon na yon na Hudyo. Subalit isang guhit, isang tuldok na kasalanan ay walang nagawa ang inyong Panginoong Jesucristo sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Subalit ito'y naganap. Bakit? Upang ipakita sa inyo tao kung gaano kayo iniibig ng Diyos na bagamat ibigay niya ang kanyang sarili sa inyo, magsipagbago lamang kayo. Mga minamahal kong mga anak. Kaya't ibinigay ang sakripisyo ng Santa Misa upang doon ay madama ninyong muli kung paano kayo tinubos at binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makatanggap ng kanyang walang hanggang biyaya na nung winika sa banal na kasulatan. Kung sino man ang kumain ng aking dugo, kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, mamatay man ang kanyang katawang lupa, sa huling araw ay bubuhayin ko siya at makakapiling ko siya ng walang hanggan sa aking kaharian. Yan ang matinding pangako sa inyo ng inyong Panginoon. Hindi ba't napakahalagang regalo ito sa sangkatauhan? Opo. Kaya huwag ninyong kakalimutan ang tumanggap ng katawan at dugo ng inyong Panginoong Jesucristo. Tanggapin ang mga biyaya ng 7 sakramento na ibinigay ng inyong Panginoon upang makinabang ang inyong mga kaluluwa at buong pagkatao bilang nilikha at bilang anak na kinikilala ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Marahil kayo'y magtataka. Dito pa lang sa pagwiwika ko sa inyo, bata bang ito ang nakakausap ninyo? Hindi po. Solidad? Alam ko ngayon mo lang ako nakita sa katawan ng batang ito. Espiritu ako, walang laman at buto. Subalit gumagamit ng mga luklukan na nabautismuhan sa Espiritu Santo at ako'y bilang pangako ng inyong Panginoon na sa huling araw, sasabog ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At isa ang batang ito sa nakatanggap. At sino pang gagamitin ko? Kundi yung mga nakatanggap ng Espiritu ng Diyos na buhay. Marami kayong tinanggap na pagsubok. Babae. Diba? Marami kang dinanas na pagsubok. Maging mga mahal mo sa buhay. Dumanas ka ng mga pagsubok. Subalit hindi ka pinabayaan ng Diyos sapagkat lumapit ka sa Kanya. Ang pananampalataya mo, ang pinaigting mo
sa iyong puso, kaya't nananatili ka ngayon bilang isang tao na kumikilala sa kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ng sino mang gumagawa nito sa mundong ito, ay patuloy pa rin kayong iniibig at minamahal ng Diyos. Tumawag ka sa aking ina. Tumawag ka sa aking ama. Hindi kita binigo. Hindi kita pinabayaan. Sapagkat darating ang panahon ay magkakaharap tayo. Magkakaharap tayo sa tinig ng batang ito. Kalooban ng aking ama at ina ang pagtungtong mo sa tahanang ito. Wala ka nang mahihinga ng tulong. Subalit kumapit ka sa Diyos. Kumapit ka sa aking ama. Hindi kita binigo. Hindi kita pinabayaan. Naalala mo, numisang nanalangin ka sa aking ama. Nagsusumaamo ka. Nadinggin ang iyong mga panalangin sapagkat mabigat ang dinadala ng iyong puso. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi pa rin pinabayaan ng aking ama at ina ang mga mahal mo sa buhay. Tandaan mo ang winika kong ito. Humayo ka na may busilak ang puso at patuloy ang biyaya at pagpapala na isasabog ko sa iyong pamilya. Naintindihan mo ba ako? Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Ave Maria Sin Purísima. pecado concebida. Ave Maria. Sin pecado concebida. Marami pang mga bagay na magaganap sa inyong mundo. Subalit tanganan niyo lang ang Santo Rosario, ang Rosario ng aking ina. At hindi kayo kailanman masasaktan. Amen. Sumainyo muli ang aking pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth and as it is in heaven. Give us